Nandito po kami ngayon sa 8,000 square meter na na-vlog po natin. Ngayon ay naglilipat na po yung mga naging tenant dito ng ilang panahon. Sila po yung nakitira sa lugar na ito. Ngayon po may nakakuha na ng lupang ito na i-apply po namin ng mga permit para kami ay makapag umpisa doon sa kung anong project na gagawin nila, sir. Nasa vlog po natin ito. So halos wala na pong nakatira, lahat. Ang maganda po ito yung may waterfalls sa baba. Yan, maganda rin po yung overlooking view. Marami pong tumingin nito yung una. Pero sila sir po ang nakakuha. Ang ganda po ng view nito dito. Dinabakuran talang pinatabasan. Yung waterfalls po niya nandito sa baba. Ayan. Ganda, no? Itong kabila na ito. Malagaslas ang tubig. Patay sa dyan. Medyo malabo yung Agus River ngayon. Yan po yung waterfalls nandiyan sa baba nito. Ito yung 8,325. Hindi po ako nagkakamali sa eksaktong sukat. Ito po yung kasunod namin, yung 7,000 naman kalapit niya, kabila ng waterfalls. Ninegotiate pa rin po namin. Tapos mayroon pa pong 1 hectare naman doon yung niyuga na yan, na puno daw po ng kalamansian yan. Malapit na kami sa Agus River. So ilang lote na lang, Agus River na po yan. Maganda ho nito, may overlook hindi siya. Tapos mayroong waterfalls. Yung waterfalls po nito pinakita natin doon sa una nating vlog. Ito po tinabasan na, oh. Ganito po ang naging itsura niya. Sa una lang talaga hindi natin ma-appreciate kapag hindi pa talaga kita yung anong korte ng lupa. Pero dito po lalagyan po kasi ng kalsada dito, paikot, tapos makakababa yung sasakyan sa doon sa may waterfalls. Pag nakuha pa po yung kabila, mas maganda kasi medyo banayad na po yung pag-slope niyan. Pag mula po doon sa kabila na yun. Yan, may mga tanim na niyog. Yung front, pwede po maging isang malawak na parking. Medyo matagal-tagal po tayong hindi pa nakakapag-upload. Mayroon po tayong mga i-upload pa. Dito po sa Agus River. Yan, yung kabila po ng bundok ay inaayos po namin yung mga titulado po diyan. Ang maganda po nito, mayroon kaming nakuhang isang malawak na
yung cadastral map niyan. At lahat po ng nandiyan sa kabilang bundok na yan ay titulado. Yun nga lang po, ang address na niyan ay Barangay ng Pisa, General Nacarna. Yan po ay iikot na po tayo doon sa tulay ng Nacar. Pero may kalsada po yan papunta diyan. Makakapasok po kahit kotse. Yung mga niyugan po na yan at tabi rin po ng Agus River, may mga available po diyan. Medyo malabo lang po ngayon yung Agus River, oh. Pagkagaling sa tag-ulan tayo. Pero ngayon maganda po ang panahon. Sa ngayong araw na to, pinagbigyan po tayo. Dahil nag-visit ngayon sila sir. Yung pong nakakuha po nito. Galing pa po ng Tagaytay. Yan, hanggang sa ngayon po inaayos namin na tulad ng sinabi namin nung una po kasi nilang makita to, mayroon pong mga kabahayan talaga dyan. Mayroon namang agreement doon sa totoong namumusisyon dito, nagmamayari. Tapos yung mga nakatira po dyan ay kusang umalis po nung time na nag-final na po. Kaya okay naman po yung naging aming transaksyon. Dati po hindi namin nakikita to, pero ngayong nalinisan, natabasan, ayan, ito lang po yung waterfalls, oh. Dun sa una ko pong video, ilalagay ko po yung link nung una kong pagbablog dito na nung time kasi na yun, may kukuha na po sana talaga nito. So binidyo ko lang siya para makita, kaya lang hindi pa rin si ma'am yung nakakuha. Hanggang sa nakita po nila sir, naghahanap na po talaga sila. Matagal ko na rin pong kausap. Naghahanap po sila dito sa Marilaki. Sila po yung na-timingan nila to. At naintindihan po naman nila yung sitwasyon ng ating, yung status ng mga lupa dito. Kaya po hanggang sa mga permit ng SAPA permit, kasi DNR po ang kausap natin, ay hindi po natin ibabypass. So lahat po ng kailangan para makapag-apply po ng SAPA sa PAMBI, yun po yung kailangan mag-aproba noong pong plano na gagawin po dito, as kung campsite man to o ano pong gagawin nila sir. Yung mga nasa baba po kasi nito ay mga titulado na. Ito po ay dito ay nasakupan pa po siya nung DNR na kailangan nating mag-comply doon sa proseso para maging maayos po yung pag-develop natin. Yun lang po.